Right. Ayan. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Welcome to Daksdakan episode 6. Sorry, wala tayong Daksdakan nung January. Pero yon nung Feb. Pero yon we are back. Sana maging consistent ulit ako. So, I'll try my best. Ang topic natin ngayon is actually medyo kalat-kalat. Initially, change the... Hindi ko malimutan. So, initially, ang pinaka-plan ko was to basta magkaroon tayo ng dakdakan kasi sayang, hindi na natin nagagawa eh. Pero, ayun, we have been blessed. Kasama natin si Arman, one of the moderators of Power BI Pilipinas. Makipagkwentuhan tayo regarding yung recently concluded PyCon 2024. Pero pag-uusapan pa rin natin, of course, PBA Desktop Feb 2024. Plano ko rin, pag-uusapan rin natin yung yung some of the unanswered questions sa Facebook chat ng group and sa timeline ng group. Recently ko lang naisip na pwede ko nga pala tignan yung mga posts doon kasi hindi ako regular na nakaka-check, pero thank you very much. Let this be an opportunity to say thank you to all of our members, moderators na tumutulong sa group. Hindi ko masyadong nababantayan yung group, to be honest, lalo na yung mga chats, sobrang dami na yung mga posts, pero salamat sa mga members na walang sawa na sumasagot ng mga questions ng iba. So thank you. And medyo mamaya before we end, meron tayong pag-uusapan tungkol sa possible Power BI Pilipinas meetup. So mamaya yun, lalagay natin sa dulo para medyo marami. Hopefully, tignan. Ayaw nga, nalimutan ko dati pala, pinopost ko pa yung Teams link. Hindi ko nagawa ngayon. Kunin ko lang yung Teams link natin. Hey JV, thanks for joining. Teka, kunin ko lang tong meeting info nga ba para makuha. Copy join info. Yan. Tama ba? Tignan ko. Exit lang muna sa Canva. Wait. Kakopy ko yung join info natin. Yun. Ito yata yung join info. Wow. Copy. Sa Facebook. Chat na natin. Morning, Jonathan. Lahat naman tayo dito, idol, sir. Morning. Ayan. If available kayo, please join us in Teams para, yun, you can ask questions live. Feel free. Why not? Diba? Balik tayo sa Canva para pagdaanan lang natin yung ating normal na intro. Hindi ko na masyadong i-detail kasi ilang beses ko naman ginagawa to every time nagsisimula. Again, we are Power BI Pilipinas. We are an online community of 12,000 plus Microsoft Power BI enthusiasts in the Philippines, and we are medyo everywhere on the web. We have a Facebook group. That's where most of our social presence is, or at least where most of our online activity is. We have a Microsoft community. We have a LinkedIn group. We have a Discord. We have a Discord channel. We have a YouTube channel. Discord server pala. We have a YouTube channel, TikTok, Spotify, blah blah. Pero yun, scan the QR code. Later, lalabas rin naman ulit yung QR code na yan. Feel free to join us wherever you can. Next. So, ano nga ba ang daksdakan? Again, this is hindi na siya fortnightly eh. Nagsimula to dati, fortnightly pa yung bala ko. Pero medyo nagiging monthly meeting na lang siya. Medyo nagdi-dwindle down yung participation rin. So hopefully, yun nga, ang bala ko in the next few episodes, tingnan natin yung mga questions ng group para hindi man kayo live na magtanong, at least pwede natin tignan yung mga tanong dati, kung may input pa ako, whatever. So, monthly meeting as of now, yung plan, or at least for this year yung plan with Power BI Pilipinas members, language is Filipino and English. Move on na tayo para mabilis. Ayan. So, let's stop here for now. Power BI Pinas updates. So, every daksdakan, I try to
remind people to please join our Microsoft Fabric community. We are at 279 members. Please join us if you are new to the group and you have not. Nasa link siya. Mamaya ilalabas ko rin ulit. Nasa top link ng Power BI Pilipinas. So, ang goal currently, proud to say that we are number 8 in the world as far as Power BI communities are concerned. Number 1 si India. Medyo given na yon, ang layo nila actually. Tapos yun, 2, 3, 4, 5, nasa number 8 tayo. So, kaya nating i-push na maging number 6 siguro, number 5. Parang yung 1, 2, 3, 4 yung mga matataas sobra. So, let's try it. Tapos yun nga, our topic of discussion will be the PBI Desktop Feb 2024. Doon tayo medyo magre-revolve and a bit later. Pero yun, sayang meron ako mga gustong itanong rin ka Arman habang live siya. Bihira lang to, bihira lang mag-video on tong si Arman. So, sulitin natin. Tapos Power BI Pilipinas Meetup, yun, the good news is we have a venue. Meron na tayong huge thanks to Drizzle, our Philippine MVP for BizApps. So, meron na tayong venue somewhere near Mega Mall office. They can provide a venue a conference room for 20 to 30 packs. Weekdays mangyayari yon. Most likely Friday after shift. When I say after shift, mga Friday 6 p.m. or 5 p.m. tignan natin. So, most likely Friday gabi. Let's plan it. Definitely hindi sa loob ng, or yun nga, hindi ko naman planong sa loob ng March. Hindi ko rin planong sa loob ng April. Most likely May. Gawa tayo ng isa. So, parang rin meron tayong lots of time to plan it up and tignan kung meron tayong mga pwedeng discuss, pwedeng speakers, tignan natin. Tapos, Power BI Pilipinas Challenge, wala, hindi ko na nasikaso yan. Maybe yun. Maybe pwede natin pag-usapan come actual meetup time. And still, leaving it there, call for presenters is always open if you want to present at any point. And one of the Dakan sessions, it will be my honor to host you. So, ayun, ang pwede na natin pag-usapan yung PBI Desktop, pero as I've said, live muna ako sa Teams. Hindi, tingnan natin. Mukhang nag-step away rin si Arman saglit. So, no problem. Ang gagawin muna natin, Power BI Desktop Feb 2024 update muna tayo. So, hindi. Are you back ba, Arman? So, Arman, are you available to talk? Yes, sir. Ayan. So, si Arman again, intro, one of the moderators of Power BI Pilipinas. Back then, naalala ko si Arman yung in-approach ko yan para invite na mag-moderator kasi napapansin ko ang active niya sa group. Tapos, the two things one is active siya sa group, isa siya sa mga, hindi pa siya moderator noon, lagi siyang nagwe-welcome ng mga new members, naalala ko yon. Tapos, sinabi ko nga sa kanya noon na, mag-mod ka na, kahit yan lang yung gawin mo, masaya na ako. Pero number 2 is nakita ko yung dedication niya sa mga training certifications. Mas marami pang training certs si Arman kesa sa akin. Kesa sa 10 Tony actually, feeling ko Kasi sunod-sunod yung mga pag-aaral ni Arman. So, recently, sinuwerte si Sir nanalo ng free tickets to PyCon 2024. Thank you. Kwento naman, Sir, ano bang ginagawa? Ano bang pinag-usapan? Ano ba nangyari ng PyCon 2024? And yun, what is it about? Hi, good morning everyone. So, before talaga, wala akong ideya tungkol sa PyCon na yan. So, hindi ko alam, ang alam ko lang, Python ginagamit as programming language. So, pinag-aaralan ko na rin si Python. So, basic lang yung alam ko kay Python ngayon. When nung umattend ako kay PyCon 2024, PyCon PH 2024, grabe, ang dami palang pwedeng paggamitan ni Python. Hindi lang for data analysis, for database, pwede sa space, as in napakalawak. Hindi lang siya for simple statistics or simple na pag-aaral natin. So napakarami pala.
Well, nagustuhan ko doon yung sa isang speaker, yung ginamit niya yung Python for space. Yung nag-present sila, yung sila Sir Noel from Philippine Space Agency. Mm. Ang galing ng ano nila, yung data na nakukuha nila, gamit yung Python, nakagawa sila ng solution or ng analysis gamit yun. So Then, yun, medyo marami, data pa rin. Data pa rin yung ano nun. Data opo analytics pa sir rin. po, data analytics. Hindi, yung sa na tutunan ko doon sir, kasi meron doon isang speaker na nagsabi na, or sa speak niya, nakalagay doon, when in doubt, collaborate. Yeah, sabi ko, Si tama Acha naman. ba to? Kasi, Parang si Acha yan. Si Acha ba? yes, Acha. Ah. Acha Ape. Yeah. So, when in doubt, collaborate. Tama naman. So, kasi ako, self, self-study ako, sir. Yeah. Talagang binibigyan ko ng oras yung ano ko, pero parang kulang. Nakukulangan ako sa mga ginagawa ko. Yung narinig yung speak ni Madam Acha, ayun na, yun ang kulang sa akin. To collaborate to other Pythonista or other analysts. Tama, tama. Ilan na nga ba? So, kamusta? Ilan na nga ba ang nabilang mo ba? Ilan na ba ang training certifications mo? Or yan, tama. Certificates and certifications. Hindi ko alam eh. Both meron ka. Alam ko eh. Nabilang mo ba? Yes, sir. Yung sa training certificates, nasa 28 na ako, sir. Certificate, 28. Apa. Pero yung sa mga trainings na hindi ko na binibilang yung ano nun, sir, yung ibang certificates kasi dati, sir, ang habol ko matuto at magkaroon ng certificate. Pero ngayon, hindi ko na hinahabol ang certificate. Ang hinahabol ko na ngayon, yung learnings. Very good. Kumbaga yung Yes, sir. magagamit mo ba? Opo, sir. Magalan mo. Magagamit ko ba siya? Ayun, sir. Nag-ano ka na rin? Nag-mature. And kailan to? 28, nagsimula ka, anong 2 years ago lang? Tama ba? Parang recent ka lang kasi 3. Yes, sir. Recent lang ako natuto nitong data analytics. Parang 2021 o 2022. Nasa kalagitnaan na ng 2 to 3. Apo, nasa ganun, sir. And nasa ano ka na? Nasa Python ka na, akalain mo. Yes, sir. Sa ngayon, ang maasabi ko yung level ko as Pythonistas. Well, nag-aaral tuloy-tuloy pero parang basic pa rin ang alam ko. Kasi ang lawak talaga, sir, ng agree. ng Python eh. Kaya basic pa rin ang ano ko. Ma-consider ko pa rin na basic pa rin ang alam ko. Sobrang lawak actually. Kasi dati naalala ko na yun nga, yung medyo sumisikat yung Python siguro, or at least hindi ko sure, feeling ko mas matagal pa siyang sumikat pero nakarating lang siya sa radar ko mga 3 years ago, 2 years ago. Tapos nung sinilip ko siya, wala akong maintindihan kasi every YouTube na tutorial na silipin ko, parang iba't ibang slice ng Python, alam mo yung iba't ibang application. So sobrang lawak, wala akong magets hanggang natutunan ko na dapat pala pag nagre-research ako sa Python, meron akong specific na gusto kong gawin. Kasi nga, yun nga, sobrang daming application, sobrang dami niyang kayang gawin, na nalaman ko lang nung meron na akong specific na gusto ko lang naman simula sa pinakasimple, mag-extract ng sample ng 10,000 from a CSV na i-import ko na merong 2 million rows, parang ganon. So, nung nagsimula ako na meron akong specific na gustong gawin, dun lang medyo nagme-make sense na nandyan na sila NumPy, nandyan na sila yung mga iba't ibang library na pwede kong tawag doon, i-import. So, yeah, totoo, lawak. And, sa ngayon ba, Arman, ano na nga ba, nasaan ka na sa buhay analytics mo? Nag-a-apply ka na nga ba? Hindi na ako updated eh. Musta na? Ayan, sir. So, sa ngayon, sir, maliban sa continuous study as data analyst, well, kakagraduate ko lang noong December, sir, as data analyst sa Sparta. Congrats. Then, thank you. Itong last month, sir, hindi naman ako nag-apply, pero nag-reach out sa akin itong si Bolore.
Bolore Logistics Company. I-name drop ko na, sir. Bolore Company. Yan. International company siya. Hindi ako talaga nag-apply sa kanya. Nag-reach out siya sa akin na kung pwede akong sa kanya. Tinuha nila yung yung CV ko. Then yung laging napag-uusapan natin sa chat, yung nababasa ko, i-ask natin yung job description, then salary. Correct. Ginawa ko yan, sir. Ginawa ko yan. So, ang target ko, sir, at least, ma-double or ma-triple yung current salary ko. They are asking for salary range ko. Sabi ko, ganitong amount. 40, so on, ganun, sir. Wala silang okay sa kanila, sir. And the job description naman, I think, kaya ko. And sa initial interview, sir, pasok ko. Din, eto na, pumunta na ako sa site, sa warehouse. Meron ako second interview, sir, sa manager na. So, nagpunta ako doon. Si Alicia, French national, pero dito siya nagka-base sa Philippines. Ayan, sir. Pero good naman, para lang kaming nagkakwentuhan, para lang kaming magkaibigan na nagbibigay ng information sa isa't uso isa. yun. Uso nga. Ganyan na mga interview ngayon. Lalo na pag patapos na, pa-final na. So, ganun, sir. May results na ba itong interview na to? Ayun, sir, inaantay ko pa kasi ang sabi niya, mag-antay lang daw ako ng result. Pero sa pag-uusap namin, sir, good. Ang ganda ng usapan kasi sabi niya, ikaw ang magiging team member ko pero hindi ka mag-report sa akin. Ako ang boss mo pero hindi ka mag-report sa akin. Tayo? Team tayo, team. Ayun. Tapos sir, bale, magkakaroon kami ng 1 week training. 5 days training, 1 account per day for the whole company na yun, sir. 1 account. So, yung 5 account ba to? 5 accounts ba i-handle mo? Ganun ba yan? Department. Yung tawag nila sa department account. Okay. So, kumbaga, mag-handle ka ng 5 departments. Yes, sir. So, ganun sa iba-ibang department. So, correct. 1 day per account. So, bali inaantay ko na lang ngayon yung feedback ni Miss Alicia. Next steps. Well, good luck, sir, Ganda. And napaka-inspiring. Tawag dito. Natanong mo ba sila? Paano kanila nahanap? LinkedIn ba? Kasi nag-reach out lang sila. Yes, sir. Sa LinkedIn. Sa LinkedIn, sir. Good job. Oo, kasi pag nag-search ka ng data analyst yata at trainings, feeling ko isa ka sa mga top sa buong Pinas Mahalala na recent trainings. Pero sa bagay, malaking bagay yung Sparta ka pa. Kasi tama ka. Pag marami ka ng trainings, yun nga, sa'yo, magandang example yun 28. Kung recruiter ako, hindi na ako titingin sa dami nun sa 28 yun Pero siguro pag may top 3 ka na kaya mong ipagmayabang, Sparta definitely. Yun nga, ma-highlight ka dun. Pero yun, kumbaga, yun at 28, na talaga yun, overload na lang talaga. Na yun, karga ka na lang ng karga, kumakapal na lang kumbaga yung ink na ginagamit mo sa CV, pero titingnan lang nila ano ba yung mga nasa malaking big names talaga. Pero yun, good job and good to hear. Sana sir. I don't want to jinx it, pero yun. Alam naman natin. Sana sir, sana. So, yun lang naman yung questions ko, sir. Thank you sa update sa PyCon. Di ako nag-attend. Wala akong libreng ticket Tsaka yun nga, 3 araw yun, tama ba? 3 days kasi 2 days. 2 days. Pero 2 full days, as in 8 to 5 ba? Yes, parang gano'n? Sir. 8 to 5 kasi nag-extend pa kami hanggang 6. Hanggang 6 p.m. kasi yung ibang speaker medyo naginaganahan, gano'n. Pero di ba? Tawag dito, marami. Ang dami ninyo sa PyCon Ano to? Parang 200 plus ba kayo? Or sa huling, yung bago umuwi, sir, tinitignan ko kasi yung attendance. So, tinitignan ko ng PyCon. Mahigit 200 sir. Oo, kasi basta ang dami. Or basihan ko lang doon is yung group
photo ni Mike MYK ni Data Engineering Pilipinas. Ni Sir Mike. Ni Mike Ogbinar yata. So, ano lang siya, yung basihan ko nakita ko, grabe, ang daming tao. Pero yun, as I've said kanina, nung off-air pa kami, sabi ko nga, ang tech community sa Pilipinas, super active, as in hyper. Pero, which is a good sign, palaki ng palaki. So, groups like Data Engineering Pilipinas, Tech Career Shifter, and ang sangkatutak na mga content creators, Data Analytics Pilipinas, syempre, or Data Analytics Philippines, yung kay Sir Abs naman. So, ang daming, tapos ang sangkatutak na mga AWS-related, Python-related, Web3-related, HTML, coding, StuDev, PH pala, yan. So, sobrang daming content creators and groups na pwede nyong salihan, and parang ang hirap na ngayong hindi matuto. Ang Yes, dami sir. mong resources na kung gusto mo ngayon, tulad ni Arman, self-study boy, and in fairness, ang tagal mong nabuhay na nagsa-self-study, tapos ngayon mo lang na-realize na, ang dami pala namin pwede magsabay-sabay, yun nga, collab, ask around, find a community, find communities. Actually, ang nangyayari sa atin ngayon sa sobrang dami. So, yun. Happy sa nakikita ko sa'yo, happy sa nakikita ko sa community, tech community in general sa Philippines. And yun nga, isang maliit na tuldok ang Power BI Pilipinas doon kasi maliit yung scope natin eh. We're specific sa tool eh. Unlike yung ibang mga communities, mas yun nga, lalo na si TCS, Tech Career Shifter. As in literal, kahit ano eh, basta tech-related trabaho man yan or nag-aaral, kumbaga, tapos data analytics, science, data engineering, lahat, kumbaga, pasok ka doon eh. So, kaya, understandably, malaki rin yung audience niya. Pero yun nga. So, kumbaga, I'll retain my focus kasi ito rin naman yung expertise ko. So, at least, nagigets ko yung mga pinag-uusapan ng tao. Minsan, pag nagda-dive in ako sa student PH, napapangangan na ako eh sa mga pinag-uusapan nila doon eh. Students pa lang yun, no? Estudyante pa lang yun, ha? Grabe mga estudyante doon, yung from Davao. Oo. Grabe mga high school, pero ang gagaling na sa gumamit ng Python. High school na lang ngayon? Grabe. Yes, sir. Mga high school sila, ang gagaling na gumamit ng Python. Tsaka yung pa napansin ko sa mga tech community meetups, I was lucky enough to attend one. Yun nga, yung nakwento ko kay Arman earlier na sa Mega Mall. Ang babata mga pumupunta. Parang yun nga, mga pag-graduate pa lang ng college, mga mag-OJT, ganun yung mga tao na active ngayon. So, kumbaga, nice to see kasi if that age pa lang, ganun na sila ka-active, nowhere to go but up. Kumbaga, active lang, dadami yung mga content creators in the future, group leaders in the future, community leaders. So, ang galing. So, yun lang naman, Sir Arman. Thank you for your time. Salamat sa mga na-share mo. Ano ka na, kumbaga nag-share ka ng wisdom na. Ngayon. Thank you, sir. Kung dati ikaw yung tanong ng tanong, ikaw na ngayon ang sumasagot. So, again, thank you. Yes, sir. So, going back to regular programming, Power BI Desktop, Feb 2024. Hindi ko pa masyadong, or kumbaga hindi ako nag-prepare ng anything, pero binasa ko rin lang. Actually, yun nga, at hindi ko na nga siya na pull up. So, ano ba yung hinahanap ko? Tayo? Power BI Feb 2024. Tapos kunin natin yung feature summary. Yan, ng Power BI blog mismo. Tapos tingnan na natin yung mga pwede natin pag-usapan. So, visual calculations is something new. By the way, so I really hope na nasa organization kayo na open mag-update ng Power BI desktop ninyo. Kasi I have been part of organizations before or kumbaga periods before wherein ang hirap magpa-update ng work laptop. Pag nagtatrabaho ka, kumbaga ang daming IT restrictions, ang daming red tape, ang daming approvals para lang mag-update ng software na ginagamit mo naman sa work. So, hopefully, kaya nyong mag-update to the latest version na tipong virtually no delay or tipong kung may delay man, mga 1 to 2 weeks. Pero there are two ways to get Power BI Desktop, of course. One is via yung .exe file niya na mada-download niyo sa Microsoft website. And then the other is via Microsoft Store, which is what's recommended. Ito, yung Microsoft Store niyan. Yan. Kung kaya nyo kasi mag-Microsoft Store, auto-update siya eh. Kumbaga, hindi nyo na lang namamalayan na
Boop! Nasa latest version na kayo. Feb 2024. Wala kang ginagawa. Nag-on ka lang ng machine mo. Pagtingin mo, ay, nasa ano na pala, may Feb 2024 update pala. Yun nga lang, minsan nakagulat na, nag-iba yung itsura ng interface ko or what. Parang ganon. Minsan lang naman yun. Pero yun. Kumbaga, it helps kasi magagamit mo yung mga new features na meron. So, one of which is visual calculations. Meron akong hinandang napakasimpleng table na as in-enter ko 5 minutes before our call. Kasi kailangan kong isa sa mga, or hindi isa, pero kumbaga karamihan ng mga updates na ipapakita ko in a bit revolves around stacked bar charts or stacked column charts. That said, kailangan ko ng dalawang dimensions and isang value. So, ginawa ko na lang months, tapos may fruit ako na apple, banana, orange lang, tapos value na simpleng-simple rin lang. So, Jan, Feb, March, apple, banana, orange, 10, 20, 30, 11, 22, 33, 100, 200, 300. So, super simple. So, ibato na natin siya sa isang, visual, table muna tayo. Table muna. Kasi visual calculations tayo. Pasok natin si month, pasok natin si fruit, pasok natin si value, ilagay natin yung, mag-matrix pala tayo para mailagay natin sa columns yung isa. Ayan, perfect. Jan, Feb, March. So I assume, alam ko na naman, or I assume yung mga hindi, yung mga mid-tier up or yung mga non-noob na Power BI developers natin, alam nyo na kung paano isa-sort ng tama to dahil by default, alphabetical siya kasi nga, it's text. Pero gawa tayo ng, well actually, gawa na lang tayo ng isa pa. Gawa na tayo ng sorting table natin. So we have the month na Jan, Feb, March. Tapos we have the sort na 1, 2, 3. Sorry, hindi ko makita yung keyboard ko dahil sa sa mikropono. Ayan, okay na. Table 2. Sige, table 2 na natin siya. Boring. Para lang mag-sort ng maganda. Ayan. Ay, hindi. Nag-auto, na pala siya. Auto-detect. So, I click on table 2. I click on the months. I click on the month again. Ay, sorry. Hindi mo pala nakita yung screen. Ay, teka. Nasa Teams ka, sir. Oo nga. Sorry. Siyempre, sa FB kita nila. Share screen ako dito sa Share screen ako sa Teams. Nalimutan ko. Sorry. Nakapang FB live mode ako. Thank you, JB. Boop. Share screen. Ayan. May screen share, may FB Live, at nagre-record ang OBS Studio. Okay. Perfect. So, ayan. So, balik natin. So, meron tayong dalawang tables. Isang table 2. Yung table ko, yun yung parang pinaka-data table ko naman na ganito ang laman. Ayan. Meron akong months, may fruits, may values. Tapos, for the sake na, gusto ko na magkaroon ng matrix nga kasi. So, ito yung ilalagay ko sa row mamaya, ito yung nasa column, tapos yung values. Tapos, meron akong kinabit na lookup table, ganito lang itsura. For the sake of, ma-sort ko ng tama yung months. So, sort by column, sort by the sort. Okay. So, balik ako dito, alisin ko na yung lumang month ko, palitan ko ng tamang months ko. Yan, Jan, Feb, March na siya. Tapos yun pa rin, 10, 20, 30, 11, 22, 33, 100, 200, 300. So, perfect. So, isa sa mga new additions yung visual calculations. It's this button right here. You will only get that button if in-enable mo yung mga preview features. So, File, Options and Settings, go to Options. From Options, Preview Features is one of the things you'll be looking for. Pansin nyo, ang dami-dami na nating preview features. Last year lang, parang ilan-ilan lang yan eh. Parang nung December yata or November-December, hinataw nila. Biglang ang dami, preview lahat. So, you'll be looking for this one. Visual Calculations. Ito okay. So, Visual Calculations, ayan, let's click on the new calculation button. Kinlik ko muna to. So, ang silbi ni Visual Calculations, when nyo siya gagamitin, it gives you the feel of Excel. Kasi, isa yun sa mga challenges ng mga people who are coming from Excel tapos going into Power BI. Sa Excel kasi, puro cell eh. Kukunin ko yung number sa cell na to, nasa left ko. Kukunin ko yung number na nasa cell na nasa right ko.
Yung mga ganon, tapos gagawa ko ng formula. Sa Power BI, walang ganon. Lahat ng mga calculations mo dapat nangyayari sa background. Dapat kung meron kang, kunwari, itong orange January, orange Feb, orange March, gusto kong gumawa ng running total. So, 30 plus 33, di ba? Tapos, 30 plus 33 plus 300. Ang simple-simple niya gawin sa Excel, medyo complicated siya gawin noon sa Power BI. So, doon pumapasok si Visual Calcs. Supposedly, there are calculations based on your visual, based on a table, kunwari. So, choose a template yon, press the FX button, sige. Next, obviously, first time ko lang gamitin rin to. Edit in the formula bar, okay, edit. Next. So, click on the function X button. Tapos pag-click mo, ayan na, yan yung mga initial options mo. Take note that yung visual calculations is just one of your recent additions to the many, ang tawag dito, to the many features recently that Power BI introduced for the sake of making DAX writing easier. Kasi isa yan sa mga, I guess, isa yan sa mga nirereklamo ng mga tao. Medyo mahirap gamitin ang DAX, medyo mahirap aralin. And yun nga, although malapit siya sa Excel language, it still takes a bit of getting used to para masanay or para kumbaga yun nga medyo for you to know your way around it. Meron tayong ganito, may visual calculation. Mamaya pakita ko pa, meron pa tayong quick measures. Meron pa tayong, yung quick measures na yun, meron pa siyang co-pilot na pakita ko mamaya, sige. Running sum muna tayo. Kasi yun naman yung gusto kong pakita muna. So running sum is para simple. Gusto kong makita yung 30, 33, 300, mag-a-add-add. So, tatanungin niya ako, anong field? Nalimutan ko na. What can I use as my field? Can I click? Hindi gagana yung click. I need to type in stuff yata. So, pag gumanito ako, sum of value, calculation. Hindi. Teka, pag in-enter ko lang pala, field lang, kunwari, gagana ba yan? Hindi siya gagana. So, either fruit or months or sum of value. So, running sum of month yata yung kailangan ko kasi by the row, pababa. If I hit enter, so hindi gagana. So, balik tayo. Click. Then click. Can't display the visual matrix. If I click on back to report, so testingin natin ngayong nasisira ko siya. If I click on running sum, I click on edit calculation, okay, pwede akong bumalik. So, instead of month, ipasok ko yung fruit. Yung isa kanina. What if fruit yung ipapasok ko? Hindi. Kailangan ko kasi yata running sum of value, no? I think alam ko na yung problema ko. Sorry, guys. Edit calculation ulit tayo. Hindi ko pa nga natitesting. Sorry, guys. Sum of value tayo. Close parenthesis. Hit enter ako. Yon. Lumabas na. Yon. Napagana. So, si running sum, kasi medyo familiar pa ako kay running sum. Meron tong second argument eh. Ayan o. Meron siyang mga option. Hindi lang pala second, sorry. Hanggang 4 arguments pala. Pero yon, kumbaga meron kang, sa ngayon, by default, ang ginagawa ni running sum is pababa. Meaning yung mga rows yung ina-add niya. You can actually set it for column or for column addition, meaning pag ganon, pahalang or going from left to right. So, may mga ganong-ganong option siya. Lalabas ba? Actually, try nga natin. Click. Ay, hindi. Okay. Walang help eh. Pero yon, kumbaga yun yung mga axis niya. Pero yon, by default, the advantage of, ang tawag dito, of visual calculations is that, kumbaga, kailangan ko ng running sum, kailangan ko ng moving average, percent of grand total, mga ganon. Percent of parent, hindi ko na nga sure ano ginagawa niyan eh. Versus previous. Ayan, versus previous is parang yung nasa taas niya, yung nasa taas na row. Kumbaga yung mga typical na ginagawa ng mga tao sa Excel, na table calculations, kumbaga. Yun yung mga examples niya dito kay Visual Calc. So, yun lang yung parang pinaka-sense niya. To be honest, nagamit ka na yun. Obviously, hindi pa kasi nagkamali nga ako kanina. Hindi si running sum yung na-select ko. Pero, punta muna tayo sa ibang mga, kumbaga, how has Power BI made DAX easier. Back to report tayo. Tapos, andyan na syempre yung bagong calculation.
And yun nga, makita nyo yung andito na siya. Ayan. Tapos meron kayong click edit calculation, yung pinipindot ko kanina nung nagkaka-error ako. Hindi ko pala na-check rin ang ating live. Ayun. Sorry, hindi ko pala nakikita yung mga nag-chat. Hindi ko sinilip kanina. Pero, hello! Ang dami mo ring fans, Sir Arman. Kilala na si Arman sa tech community. Yup, tama ka, Dex. Updates from MS Store. So, itatabi ko na lang din muna to para hindi ko nami-miss ang mga chat ninyo. Or at least hindi ko masyadong nami-miss. So, ayan. Ano pa yung ibang ways na pinadali ni Mike or pinapadali or tinatry ni Microsoft padalin yung buhay docs ninyo? So, if you right-click on any of your values, kunwari, dun pa rin tayo, simple buhay muna, sum of value, right-click on it. You have options to go new quick measure. If you click on new quick measure, meron tayong yung old school na new quick measure, which is yung mga mga mala visual calculations rin to pero kumbaga mga preset na mga calcs or calculations ulit. Average per category, variance. May running sum din dito ang alam ko Meron kang time intelligence, totals. Ayan, running total. Try ko nga to. Pag nag-running total tayo on the fruit field, ba? Hindi, month field ang kailangan ko Pero try natin alisin ko to, gawin kong months. Yan, direction ascending. Tapos add tayo. Tingnan natin ano mangyayari. So, ang ginagawa ni new quick measure, is gumagawa siya ng ganito. Ang tawag dito, gumagawa siya ng new measure talaga. If you look at the right side, may ginawa na siyang bagong measure Yun yung isa sa mga differences Si visual calculation, as in calculation siya na nabubuhay lang inside that visual. Hindi nyo siya magagamit sa iba. Pero, albeit, it's a lot simpler. Tapos si quick measure, as in gumagawa siya ng measure na magagamit mo for other tables. Pero if I click on it, makita nyo yon mas complicated din yung syntax niya. Kasi nga, universal siya, magagamit mo siya if nasa ibang visual ka na, nasa ibang page ka na. And ang tanong siguro is, parehas ba? Hindi po value running total per month. So okay. Iba yung ginagawa nito. All selected table value. Baka nga dapat... hindi. Gumana siya rito hindi. Sorry. Hindi ako doon nakatingin. So, ang ginagawa yata nito left to right ba? Hindi rin. So, baka nga dapat nag-ano ako, no? Ayoko, hindi ko na ito troubleshoot, guys, Pero yun lang, pinapakita ko lang. Kasi maubusan rin tayo ng time. Pero pinapakita ko lang na yan, that's the other way. And of course, one of the newer ways for you to look for or create quick measures is dito ka, suggestions with Copilot. So, as in, alam nyo na, Copilot, ChatGPT, Gemini or Gemma, kung ano na yung pangalan niya ngayon, hindi ko na alam kay Google. So, it's a way for you to type in like total sales. Hindi pala sales to. Ano ba to? Value yung ginamit ko Total value for orange on Feb. Kunwari, ganyan lang. Hindi ko alam kung gagana. Ito na naman tayo. Gagana ba yan? Total value for orange or Feb. Ay, in fairness, nahanap niya. 33 daw. Which is tama. Sum of value. Ito yan 33. So, ang ginamit niya, tapos yun, you can click on add para maging measure yata siya. Tama, yan na siya. Naging measure na rin siya. Dito na siya. So, ganun naman si Copilot measure. If I click on measure, ito yung ginawa niya for me. There are so many other ways you can create this, pero pwede na. So, nag-calculate function siya, nag-sum siya, nag-keep filter siya ng orange, at nag-keep filter siya ng Feb. All with me typing this sentence. Total value for orange on Feb. So, honestly, personally, ang alam ko rin lang naman ang mga na docs yung mga simple Kasi calculate, nasa simple pa yan. It's vital critical yan Pero yung mga time intelligence na, yung mga nakakalito na, yung mga keep filters, except filters, yung mga may mga ganong level na, yung mga nagne-nest na ng malalim. Ultimo switch, minsan nalilimutan ko ang switch
sa Copilot na ako pumupunta actually. Hindi dito though. Ay literal Copilot sa Bing. Or yun nga, kung ChatGPT kayo, that's fine. Pero as in, if yung mga tech people natin nag-chat GPT for their Python or SQL codes, similarly, alam ng Copilot, alam ng ChatGPT ang DAX, alam rin ng Copilot, alam ng ChatGPT ang Power Query M language. So, doon na ako nagbabato. And similar rin to how I ask questions about SQL code. Kunwari, pwede mong ibigay yung mga exact name ng table, exact name ng columns mo. Kasi yun, nakakatulong. Or, gusto ko kasi spoon feed eh. So, nakakatulong ng malaki sa akin na sobrang linaw na meron akong ganitong table. And gusto kong mag-pull ng information sa ganitong table by these filters, blah, blah, blah. So, easy. Ay, oo nga, Bard nga pala. Tama si Botany. Bard pa dati yun. So, ayan. Sa ating, sa ating DAX world, yun, medyo marami na tayo mga assist. Moving on tayo, kasi 10:42 na rin mga pala. Hanggang 11 lang pala tayo. Sorry, guys. Bilisan natin konti. So, ano pa ba yung ibang contents? Or ano pa ba yung iba? Nasa una lang pala tayo. Dadaanan ko na lang, hindi ko na masyadong demo. Dynamic subscriptions for Power BI reports. If gumagamit kayo ng subscriptions, hindi pala pwedeng hindi i-demo to. Hindi ko lang i-demo. Si subscriptions, siya yung mga email na sinasend ni Power BI. Yung subscriptions, nagsisend yan ng email either meron kang specific frequency, daily, weekly, monthly, or after a report has been refreshed. Ang alam ko, yun lang yung 4 na triggers niya eh. So, dati, when you send subscriptions, isa lang yan eh. Ang pinaka-advantage pala ni subscription is pwede kang mag-send nun with those triggers na may kasamang screenshot na kagad to email addresses na nasa loob nga lang ng tenant mo dapat. Dapat nasa loob siya ng Power BI tenant. Pero still, screenshot siya of the report. Tapos, pwede pa ka pang magkaroon ng attachment of the report. So, super useful siya when you're sending a report to leadership, senior leadership usually, or C-level leadership, mga ganon, mga chief executive blah blah, yung mga pinapadalhan mo. Chief officer in ganito. So, pag sila yung mga pinapadalhan mo yun, they tend to appreciate yung hindi na nila gustong magkiklik-click pa eh, diba? Sinusubo lang sa kanila na screenshot, ito tayo ngayon, okay, tsaka na, ganun. So, very useful, lalo na't pwede kang maglagay ng trigger na when a report is refreshed. So, dahil doon, or kumaga, meron ng ganun dati pa, pero one report, one subscription lang. Ang ginawa ni Power BI ngayon, may dynamic pieces na siya, meaning you can have different audiences. Meron kang certain audience na naka-filter ng ganito, certain audience na naka-filter ng ganito yung report, tapos sabay-sabay silang masasenda ng subscriptions. So, if that is interesting for you, yun, take a peek at it. On object interaction, di ko na muna papansinin. Nalimutan ko na rin. Power BI Home, sobrang simple rin. Hindi ko na papansinin. Measure descriptions with Copilot. Andiyan na naman si Copilot. Ay, yung ano, si Dynamic, hindi ko kinlik kanina. Click natin. Wala rin pala kayong makikita. So, balik tayo kay Copilot. So, very useful again if, zoom in tayo konti. Very useful if kayo yung tipong nagde-data dictionary using, using your report. Yun. Kasi yung mga descriptions na yan, although pag medyo baguhan kayo, isipin nyo, ano silbi niyan? Ba't ako maglalagay ng description dyan? Kumbaga, wala naman nagbabasa niyan eh. Maybe true, pero may mga external apps kasi tayo, that allows you to export your DAX measurements along with the description. So if you can imagine that, easy documentation yan for you eh. Kung sinabihan ka ng, can you create a data dictionary that shows all of your DAX measures and how they are actually being calculated? So, a few clicks lang, meron kang 200 measures, 500 measures, lahat yon export. And kasabay, na-export rin niya yung description. So, yun yung advantage.
if sinesave mo lang siya dyan, if ibang araw, inedit mo yung description, at least, medyo seamless, kumbaga. So, part ako ang client ko ngayon, medyo malaki sila. So, maraming separate teams. May data, yun, kung nasa data biz ako, may data engineering kami, may data science kami, may data analytics kami for the ad hoc analytics, may data governance kami. So, may separate project manager teams kami. Teams, kumbaga, iba-iba. Marami ring project manager. So, medyo malaking account. So, that said, medyo malaki yung mataas yung requirements sa documentation. So, that said, kailangan rin ng medyo unti-unti akong naglalagay na ng mga description. So, malaking tulong to. Sakto actually for me na meron ng Copilot way. So, ang ginagawa lang naman ng Copilot is number one, actually, tinitingnan niya yung mga pangalan ng columns mo and paano mo sila kinakalculate. That said, it's very important for your columns to be somewhat human readable. Hindi cryptic sana yung mga name ng columns nyo and name ng tables nyo na rin, ganyan. So medyo gawin nyo na rin medyo part ng sistema yon. Kayo rin yung matutulungan in the end because if your column names, table names are more human friendly, pag time na transition na to another employee, magre-resign na kayo, na-promote kayo, mga ganun, at least, diba, mas madali yung buhay nung next na sasalo. Wag yung kayo lang yung nakakaintindi kung ano yung nangyaring magic sa reports ninyo. So, yun yung Copilot. One thing na hindi nakalagay dito, or yata, teka, tingnan ko nga. Meron akong hinahanap eh. Oo nga, wala. Oo nga, wala. Or eto ba yun? Sorry, on-object interaction updates ba yun? Medyo, hindi ito eh. So, wala sa blog post na to. So, Feb 2024 feature summary to, di ba? Pero go to the Power BI blog list. Tapos nandito siya eh. Ayun, additional enhancements. Nasa Feb update din to. Pero yun, it deserved its own post, I guess. Pero yun, sangkatutak na new formatting options na sadly baka hindi na natin madaanan ngayon for columns and bars. Yung pa naman yung rason kaya gusto kong mag-column bar kanina. So, meron kang columns, meron kang bars. Number one, minor formatting. Meron siyang example dito eh. Open ko na rin. Medyo tawag dito, trivial lang, wherein etong part na to sa gitna, inner borders, pwede mo na alisin ngayon. Dati hindi kasi. Tapos, meron na rin siyang way. Ito medyo, for me, big deal to. Meron na rin siyang way ngayon mag-overlap. Dati kasi sa Excel ko lang nagagawa to. Sa Power BI, wala. As in, magkakatabi lang yung clustered mo. So, yung clustered ngayon, pwede nang magsapawan, patong-patong. And ang dami nilang, the good thing is, hindi lang siya, basta pwede kayong magpatong-patong and done na. Ginawan pa siya ng mga options ni Power BI team. So, meron kang sort by value, bukod sa default na sort niya. Tapos, dalawa yung options mo for spacing between categories saka between series. At the maximum of those, pag nakasagad lahat yan, pwede itong tatlong columns na to, pwede silang maging iisang column lang na literal, patong-patong over each other. So, magagawa mo na yung mga charts na yung magmumukha siyang thermometer, magmumukha siyang gauge, alam niyo yun. So, magagawa niyo na siya. Dati kasi, yun nga, hindi ko sila mapagpatong. May requirement ako dati na gusto ko gawin yun eh. So, ngayon, pwede na. Meron ka ng overlap. May flip overlap ka rin. Ano ba yung flip overlap? Ganun din yun eh. Sa series rin lang yun eh. So, instead na itong green yung nasa taas, yung dark blue yung mapupunta sa taas, ang alam ko. So, fini-flip niya. Yun yung fini-flip niya. So, ayun. Again, lots more options when it comes to your columns. Teka, tingnan ko kung meron pang ibang binabanggit. Flip overlap. Yun lang. Yung sinabi ko kanina, yung blue na yung nasa taas. Sort by value. Ribbon. Nadagdagan rin ng... Noon kasi, si Power BI, meron siyang separate na ribbon chart. Ngayon, kahit anong stack bar, pwede mo nang gawing ribbon. Stack bar or stack column for that matter. So, di ba? Pati ganito, yun, pwede mo nang i-ribbon. Lahat i-ribbon mo na. And
the nice thing about it is you can have ribbons per series. So, kunwari, eto, medyo nalilito ka. Ang gulo naman, lahat sila parang buhol-buhol na ribbon. Lalo na pag marami yan, you can just imagine. So, for example, what if ang gusto mo lang magka-ribbon, yung pinaka-critical sa inyo is yung 1. Etong ano na to, tawag dito? Etong series na to. So, pwede nyong patayin yung ribbon ng iba. Select nyo lang siya rito, select nyo yung 1 na series, tapos pwedeng siya lang. And yun nga, as you can see, it can have its own custom color, it can have its own custom transparency, pwedeng magka-border, yan. Isang katutak still na options all around. Okay, wala na. Medyo minamadali ko kasi yon. Meron pa akong gustong topic na i-discuss eh. So, itong si mga bars, columns, kung isipin nyo, parang medyo nakaka-overwhelm. Yung ang dami ng options. Pero, okay, magagamit ko ba? Parang hindi Pero, trust me when I say na pag umabot kayo sa point na meron kayong specific look na hinahanap, in my case kasi, when I create Power BI reports, usually, I use the company website as my inspiration. So, nagpagawa ng report si Toyota, kunwari. Pupunta ako sa Toyota Philippines, Toyota US, lahat yon sisilipin ko. Tinitignan ko yung company nila. Company colors, palette nila, yung style ng navigation. Kumbaga, kaya because of that, every report na ginagawa ko for each of my clients, may kanya-kanyang style. Pero yung style na yon is something familiar to them. So, ganun yung style ko lagi. That said, there will always be a need na maging specific minsan sa look ng isang chart, maging specific minsan sa feel ng isang button, yung mga hover ng isang button, yung mga interaction niya sa rest of the visuals. Usually may mga ganon. And malaking tulong yung you have more options. You have options that you may not need now, but at least you have it when you need it. The other thing that I want to mention, sana ma-search ko. Sa YouTube yun eh. YouTube. Tapos, sino ba yun? Si Baz. Data training.io. Hindi ko rin alam. Meron ba siya Feb 2024? Maganda kasi yung ginawa ni Data Training. Wala. Bad trip. Hindi ko siya mahanap. Datatraining.io. Kung ganito lang. Baz yung how to Power BI. Sorry, hindi pala yun. Hindi ito 3 months ago. So, hanap tayo ng recent. 5 design mistakes. Kailangan ko yung recent niya. Recent. Hassle. Hirap. How to Power BI na lang. Tapos, videos. Medyo recent yung kasi Feb 2024 yun eh. Pero syempre napanood ko na. So, nawala yata. 2 months ago, 1 month ago, 9 days ago. One trick for endless. Ito ba yun? Ito nga. Below the previous year value. Ayan. So, i-highlight ko tong video na to ni Baz under How to Power BI under datatraining.io. Sorry, yun yung alam kong company niya. So, one trick for endless Power BI charts, yung name ng video. And I want to highlight this because it uses a lot of the Feb 2024 features to go from your regular bar chart into he highlighted 3 charts eh. Tignan ko lang kung meron ba siyang ano. Okay, so I guess wala. Chart 1, doon tayo sa dulo. From your regular column chart into hindi ko na nga alam ano tawag dito eh. Funnel chart pa ba to? Funnel chart, lollipop chart, left right lollipop chart, pero basta yan. Ganda. So conditional pero mukha naman na siyang cool. Pero if you only knew, kita nyo from ilan, 10 minutes roughly, niya ginawa yung chart na yan. Pero yung 10 minutes na yon parang ang dami niyang binatong series, parang parang 8 series to na may mga hinahide siya para to come up with this. Tapos may mga measures rin siyang binubuo. And pansin ninyo, pero yun, iisang chart lang yan. So, what's the advantage? Bakit nga ba natin pinipilit? Usually kasi with Power BI, we try to do that because of alignment.
yung projectors and screens, pag hindi yan iisang chart, ang problem usually dyan is nagmi-misalign minsan pag nag-filter na si report viewer mo, nag-filter siya ng ibang month, nag-filter siya ng ibang LOB, nababasag-basag yung alignment. Pero if you try to keep them in all in one chart, wala, always mag-a-align yan kasi isa lang yung axis niyan na nilalaro So, iisang chart lang to. And pinagmukha niya na dalawang axis. Pero lahat yan, error bars, reference line, ang dami niyang ginawa ng mga tricks. Tapos yung chart 2 niya, pakita ko na lang yung ending. Dumbbell charts. So, dumbbell chart naman yung ginamit niya dito. Shows you the distribution. Medyo box plot siya kung isipin nyo. Pero, again, beautiful charts. Tapos last siya, nag-box plot yata siya. So, yun. Box plots using, ang alam ko, using, ano nga ba to? Sorry using column chart rin ba? Yeah, nanggaling siya ng bar chart. From bar chart, pinaglaruan niya yung mga options, again, that are available in the Feb 2024, napunta siya sa ganitong view. Di ba? Ang galing. Plus the glorious beard, ano pa hanapin nyo? So, yun, special shout out to Baz of How to Power BI. Ano yun? Actually, yung mga videos niya pang mid-level to advanced lagi. Yung mga hindi nyo may isip na, pwede palang ganyanin yan. Yung parang mga hacks ng Power BI. Yun, ang dami. Ang dami niyang pinagagawa. So, really cool. So, yun yung gusto kong i-highlight actually kaya minamadali ko. And, syempre last but not least, if you may have heard when we began Daksdakan, meron po tayong pinaplanong Power BI Pilipinas meetup, maybe sometime around May. That said, siguro ipopost ko na lang sa group kung ano ba yung preferred ninyo or kung may preference ba kayo. Pero weekdays lang kasi pwede yung venue. The venue will be somewhere near Mega Mall. Meron tayong nakausap na nagmabuting loob na office. So, willing silang ipahiram yung conference room. 20 to 30 packs. So, that said, yun, medyo baka we might need to organize it a bit. Sayang naman, may venue. Pero yun, medyo mabilis lang siguro kasi after office hours So, tapos, siguro Friday ko na lang gagawin. So, medyo mabilis rin lang. Hindi ko rin pala sure kung makakapag-speaker pa tayo or baka ako na lang rin at tayo na lang. So, anyway, good news. Unang plano ko, tanungin ko na yung mga nasa teams kung ano rin yung mga preferred. Pero, i-group ko na lang para mas marami rin syempre yung makapagbigay ng feedback. But, yeah, that is it for Daksdakan episode 6. Balik ako sa Canva ko bago ko malimutan. Muntik ako mag-stop share. Hindi na ako makabalik ng Canva. Sorry. Yan. So, bago ko malimutan, yeah, maraming salamat. Happy creating mga Power BI-rists. And connect with us, Power BI Pilipinas. We are taplink.cc/Power BI Pilipinas. Feel free to connect with our multitude of web presences and social media accounts. So, wag sana kayong magsawa. And yun, special mention, if you can, please join the Microsoft Fabric community. Kasi pinapalaki ko yung it really helps or kumbaga it will help us na magkaroon ng footprint sa global Microsoft community pag nakita na lang maraming nagpa-Power BI sa Philippines kasi yun na yung official or kumbaga it creates an impact sa Microsoft mismo. So yun, malay nyo, events, ganun, more events sa Philippines. And before you go, please, if you can, highlight the QR code. This survey, by the way, will be open for 1 week. So if you're watching us from YouTube or watching us from Spotify, from the video podcast, still, if wala pang, If wala pa namang March 9, please consider scanning the QR code, answering the survey pa rin. Buhay ng 1 week yung survey form na yan. And yun, we're trying to get feedback for episode 6. May nalimutan pala ako, pero okay lang na nasa dulo tayo. I think that's the end of my slides. I'll give you 3 more seconds to scan the QR code. Ayan. So, before we go, meron akong gustong sagutin. Wala, nasabi ko na kasi. So, kailangan ko ng pagdaanan ngayon. Last na. Pero yun, to those who need to go,
Don't worry, I will be uploading, syempre nalilito ako saan ako pupunta. I will be uploading my podcast or this Daksdakan episode 6 to YouTube and to Spotify. For now, what I want to go or where I want to go is link of the Fabric community. Bale sa Taplink CC, pag pumunta kayo doon, ganito itsura. Ito siya mga sir at mga ma'am. Microsoft community. Ito. Click. So pag kinlik nyo yan, ayan, ipopost ko rin siya ngayon. Post. Yan. Thank you, Jonathan, sa question. Salamat. Hindi ako nagbasa ng mga messages na naman. The best yung documentation. Totoo. Sir, naka-live po ba kayo sa YouTube? Hindi ako naka-live ngayon. Pero naka-live ako, Facebook lang eh. Tapos, tawag dito, yung recording na slightly edited. Yun yung nilalagay ko sa YouTube. So, makikita nyo rin ako. Or makikita-kita tayo sa YouTube ulit. Nasa gilid pala ako ng camera this whole time. Sorry. Hindi ko napansin. Pero okay na yan. Nalilito ako sa left and right ko. Sir Newbie po, pwede na rin ba i-export yung AP automation in a daily basis sa measures? Need ma-illustrate yung total process from time to time. Hindi ko sure ano yung AP. Sorry, sir. Sorry, ma'am. Sorry, Kathy. Pero, hindi ko sure kung ano yung AP automation eh. Pero, is it a question? Pero yun, chat ka lang. Hindi ko pa naman tatapusin eh. Pero yun, to those who need to go, it's fine. Pero, may tatapusin ako kasi mayroon na akong sinagot kanina sa community eh. Nasabi ko, silipin natin yan during Daksdakan. Teka. Saan ba ako pupunta? FB community? RBI Pilipinas. So, ito, sasagutin ko to. Tapos naalala ko, wala akong access sa chat. Sorry, lilipat ako sa personal account. Kailangan ko lumipat sa personal account. Hold on. Meron rin akong chinat doon eh. Pero, depende kung may sagot. So, mag-extend tayo ng konti. General. Communities. Ayun. Ayan, so meron nga. Yung kay Kevin Joseph yan naalala ko eh. So meron tayong 2 items na Ito na yung parang pinaka-Q&A natin. Kasi walang nagko-Q eh. Sanay na ako for Daksdakan. So, isa, yung unang question na gusto kong ito. Yung gusto kong i-highlight. May nagtanong sa group 2 days ago na to actually. So, newbie question po, sa Excel meron tayong search option to replace the value. Sa DAX po ba may ganon? I'm building this DAX formula. I have multiple tables. I need to replace each table name kaso medyo mahaba na yung DAX expression ko. Hindi naman ako tamad to go through each line. So, actually may mga nag-mention na sa Power Query Editor, pwede mong palitan. Although yung question kasi is DAX eh. Pero, ang question kasi ni Anonymous is medyo parang simple lang kasi ang kailangan niya is seemingly ang dating sa akin ng question is meron lang naman siyang isang DAX formula. Sa loob ng isang DAX formula na yon, marami lang niyang beses minention yung specific na table or specific na column. So gusto lang niya ng find and replace lang. So usually if isa lang naman yung DAX formula na yan, Control-C mo na lang to. Copy. Punta ka sa notepad mo. I highly recommend Notepad++ kasi pwede mong i-language. Actually, pwede kang maglagay ng DAX language na formatter. Pero I usually just use SQL kasi tamad ako. Pero ang alam ko meron dati. Fresh installation kasi ito ng Notepad++ eh. Pero yun. Auto-format, di ba? In your notepad. So, dito ka na mag-Control-H. Kung Control-H ka dyan, tapos find what? Table, kunwari, the word table replace with tabular. Yan. Replace all. Tada! So, madali lang naman, di ba? Kasi isa lang eh. The real challenge is, what if marami kang measures? Meron kang 100 measures. 100 measures na yon nakapoint sa ibang table or isang column. Tapos biglang sinabi sa'yo ng data engineer mo na,
uy, may bago akong column ito pala yung dapat na ginagamit mo, mali pala yung old column. At hindi ko i-overwrite, bahala ka sa buhay mo, mag-remap ka sa bagong column. So, paano na? Do you go through 100 measures para i-change? Siyempre, sana hindi. So, may solution din doon. Yun yung sinasabi kong you can use tabular editor. So, mag-sample muna tayo. Meron tayong measure. Actually, you know what? Sa tabular editor na rin tayo gumawa ng measure. Kasi mas mabilis doon. Ang bagal kasi dito, ang nakakairita dito sa Power BI is, kunwari, gusto ko tong measure na to. Pero ang problem sa measure na to is, ang tawag dito, meron lang akong i-edit na pakonti-konti. Ang problem with Power BI is, if nag-control C ako doon, yung right-click, new measure, may delay. Ay, in fairness, wala palang delay dito. Siguro kasi maliit yung dataset ko. Pero yun, okay. Tawagin natin tong measure 2. Enter. Pero kumbaga, still, to those who've been working with Power BI, alam nyo yun. Pag nag-right-click kayo, new measure, may delay may lag talaga siya ng parang 3 seconds, 5 seconds, nakakasar pa rin. So, go to external tools. You have 2 flavors of tabular editor to play with. Meron kang plain tabular editor, ito yung libre. Tapos meron kang tabular editor 3. Ito yung paid. So, actually, ang kinaganda lang ni tabular editor 3 for me is may IntelliSense na siya. Meaning, nakikita niyo yung mga tamang columns mo, pati tamang functions, naka-preload kay tabular editor 3. Pero yun, if limited budget kayo at free version lang muna ang gusto nyo, Tabular Editor 1 or Tabular Editor, the free version, works perfectly fine. How do you get Tabular Editor, the free version? If mag-search ka ng Tabular Editor, ang alam ko, 3 yung lalabas by default Yan lalabas yung 3. Pero, if you type in free, teka, hindi ko sure actually. Tabular Editor, at yata sa SQL BI. So, yung second result lang. Hindi ko na sure, actually. Ayun. You can download. Hindi ito yun. Siyempre, ako mismo nalito. Wala na bang 1? 2 na ba kagad ngayon? Version 2 na to Shucks, hindi ko na sure. Saan ko nakuha yung free? Ito nga ba? Check ko. Binabasa ko pa, sorry. Oh, ito nga yun. So, version 2 na pala sila. Hindi pala siya version 1, sorry. So, version 2, yun nga, download it. Pansin nyo, updated pa rin naman. This year lang, January, in-update niya. So, yun, ito yung free version. Version 2. If gusto nyo nung free, as in, it will be called Tabular Editor 3. So, yun. Ito yung paid version. Yan. Mas high-tech siya, konti. Pero don't worry. You are perfectly fine. That said, Tabular Editor 1 yung gagamitin ko ngayon para i-showcase. So, Tabular Editor 1 or 2.2, 2.20 pala. So, punta tayo sa tables ko. Yun nga, meron akong table 1 and table 2, di ba? Yung first table ko, nandun yung measure ko. May measure 2 na ako, ganyan yung itsura. So, I can simply right-click, click on duplicate, or, ang alam ko, Control-D works Teka, testing ko. Click, Control-D. Sa Tabular Editor 3, may Control-D ka rin. So, yun rin pala yung nawawala. So, right-click tayo ngayon. Duplicate. Sige, mamaya na yan. Duplicate ulit tayo. Gawin natin mga 10. Sige, mga 5. Yan, pwede na yan. Measure 2, Measure 3, Measure 4, Measure 5. So, kunwari, ganyan yung scenario mo. May 5 measures ka. Ito, gawin na natin Measure 1. Simply press Control S or Save. Pansin nyo, wasak ang ko. Kasi hinahanap niya ata yung measure. Hinahanap niya yung measure. So, ipasok ko lang ulit yung measure 1. Nag-rename ako So, ang alam ko, si Tabular Editor 3 hindi na rin nag-error ng ganun. Pero still, di ba, the convenience of that. Gano'ng kabilis. Gumawa ako ng 5 measure na dinuduplicate ko lang. So, we now have 5 measures. Kunwari, ang problem ko is, hindi na pala orange. Kailangan lahat papalitan ko ng, ano ba tawag dito? Apple. Ano nga ba yung fruits ko? Sorry. Apple, yan. Kunwari, apple dapat lahat. Ilagay natin dito para makita natin.
33. So, yung 33 ko na nasa Feb orange yan eh. Dapat 11 na lang kasi magiging Apple. So, Google ulit ako kasi nalimutan ko na paano eh. So, ang alam ko may tinry akong, tabular editor, batch replace, yung tawag doon eh. Ang maganda kay tabular editor, gumagana sa kanya ang certain programming languages. C# being one of them, ang alam ko. So, edit, replace code inside all DAX measures. Yan. First result, di ba? Sana lang naalala ko pa kasi hindi ko rin memorize. Pero yun, again, with all your, as you grow in the technology space, alam nyo dapat yun na hindi nyo dapat kabisaduhin lahat, pero dapat alam nyo paano hanapin and paano i-apply agad-agad. So, ayan, tabular editor script. Diretso na ako dito Basahin nyo na lang at your own time. Pero, warning, take a backup, blah, blah, blah. So, ito daw yung script ko. Ang problem ko ngayon, hindi ko na yata maalala. Ayun, C# script. Paste ko na dito. So, 2 tabs kasi ang meron sa tabular editor 2. May expression editor ka dito, which is pag kinlik ko yung measure 1, yan, lumalabas yung measure, content niya. Tapos, you have yung C script, yung scripting page, wherein you can paste yung kung ano man, yung script na meron ka. So, from the script, nakalagay naman dyan na from and to. So, if tama ang alala ko, it's as simple as, papalitan ko to ng word na, shucks, ano nga ba yung laman ng script? Nalimutan ko eh. Sorry. Balik ako dito. Orange. The good thing is, ang DAX hindi naman siya case-sensitive. Ang case-sensitive is si Power Query eh. Pero si DAX hindi naman. So, orange to apple. Ganyan. For each variable m in model.allMeasures, m expression, m blah blah. So, yan lang. Ganyan lang yata. Kasimple. Let's run the script. Fingers crossed. Bahala na. Teka, do I need to highlight table? I need to highlight table yata eh. Sige, yan na muna. Run script. So, script has run. Yun na. Nag-run na yun. Ang alam ko. Wala na yung Wala na siyang nakalubog eh. Balik ako kay expression editor. I go back to measure 1. Yung orange kanina, apple na ngayon. I go to measure 2. Apple na ngayon. I go to measure 3. Apple na ngayon. Siyempre, hindi pa Apple yung nasa Power BI report. Kasi, yung nasa Power BI report ko, hindi pa ako nagsisave kaya 33. Gusto natin maging 11 yan, di ba? So, I hit save or Control S. Wait for it to sync. Tada! 11 na siya. So, yun yung solution. If meron kayong 100 na mga measures, tapos sa 100 na measures na yan, 200 nyo minention yung kung ano man yung gusto nyong palitan, na syempre madugo. Not only is it madugo, it's very prone to errors. So, tabular editor, use your script. Be done in 1 minute, diba? So, napakadali. So, yun yung sagot. Or at least yun yung long sagot. I'm not sure if yun yung tanong. Kasi parang ang simple lang pala ng tanong ngayong nire-read ko. Akala ko nung una, mahirap eh. Akala ko nung una, marami. Pero parang isa lang. Anyway, so, punta naman tayo dun sa other question ni si Sir Vincent nga ba yun? Chuck, sorry, nalimutan ko pangalan mo, sir. Punta tayo sa messenger muna. Kung mahanap ko yung messenger. Ito ba yan? Saan yung messenger ko? Ay, umalis ulit ako sa messenger. Ay? Hindi eh. Ay, hindi. Ito pala. Kevin Joseph pala. Here yung sa stock column, sir. Pero pag nilagyan ko na ng legend like this, sana lumabas. Ang liit. So, may tanong si Sir Kevin Joseph sa chat ng Power BI Pilipinas. Kanina lang, 1 a.m. So, swerte ka. Naghahanap ako ng ano kaya pwede ko yung content. Hindi ko alam na lalagpas ako ng oras eh. Kala ko bitin eh. Kala ko wala akong content. I have this existing measure. Nagra-rank X ka. Hindi pa naman ako sanay sa rank X. Lagot, top N. Used by username, if rank, blah, blah, blah. Okay, sige. Tapos, teka, hindi ko get, sorry, ano yung tanong? Here yung sa stock column, sir. Pero pag nilagyan ko na ng legend, like this, sana lumabas. But when I use a legend, it gives all the list of users. See image below. Balikan ko yung tanong ni sir. Medyo nalito ako eh.
Ayan, ang question niya is yung tap and measure ko, pag bar chart lang, gumagana naman. Pero pag yung tap and measure, okay, so yung tap and measure yung problem. Tapos pag stack, ayaw na daw. Ang problem is hindi ko gets 177. Tapos yung 177 niya, yun ba yung problem? Sorry sir, hindi ko pala gets yung problema. Lalo na't hindi ko nagkabisado ang rank X, pero baka naman dapat hindi tayo nag-rank X. Ano nga ba ginagawa nito? All usernames, some descending order. Sorry sir, pero feeling ko or nandito ka ba sa call? Paggalawin ng baso, baka nandito ka na pala since nag-extend tayo. Kevin Joseph, are you in the Teams? Are you in the Teams? Are you in the Facebook? Hindi pala ako nag-check. Pero medyo unclear sa akin, sorry. Sorry, opening Teams. Wala naman yata nag-chat sa Teams. Ay, meron. Meron pala. Sa Dax may shortcut din to replace all occurrences of text string. Ay, oo nga. Control-Shift-L. Thank you. Thanks, Rico. I-follow nyo yung si Rico Bali-Balita. Gaganyan-ganyan yan pag nakita nyo yung mga dashboards niyan. Mga nga kayo. May ano ka, di ba, Rico? May ano ka, may portfolio ka pero amazing. Sobra. Control-Shift-L. Nalimutan ko nga yun. Hindi ko nagagamit yun. Pero try ko nga ulit. Ano nga ba ginagawa nun? Ano yata, di ba? I can highlight. Kulang to eh. Kunwari may isa pa tayong apple. Randomly, mag-type ako ng word na apple. Highlight, Control-Shift-L. Yun, tama. So, na-highlight niya lahat ng same. Tapos, pwede na ako mag-orange. Amazing. Oo nga. Amazing. Ayan, hindi ko na maalis, di ba? So, Control-Shift-L ba ulit para patayin? Wala, hindi siya namamatay. Escape pala. Ayan, okay. Pero yun, Control-Shift-L highlights the exact same string, kumaga, at the same time. Or, yun. Tapos, so, sorry Sir Kevin, hindi ko mag-gets eh. Mukhang kailangan ko ng mas matinding example, especially since maybe yun nga, kahinaan ko rin kasi hindi rin ako too familiar with rank X, hindi ko siya madalas nagagamit. Yung question naman ni Catherine, hi sir, newbie po, pwede na rin ba i-export ang accounts payable automation in a daily basis sa measures? Hindi ko gets kung ano eh. Ang ibig sabihin mo ba, Catherine, yung nag-export ka ba ng measures or yung mismong report? Yung ine-export mo. Total process from time to time. So, total processed accounts payable, di ba? Ang dating sa akin is, ang gusto mong ma-export, kasi kanina nag-uusap tayo about exporting measure syntax. So, I guess, ang tanong mo ngayon is nag-export ng mismong report. Tama ba? Pero feeling ko yun mismong report na, mismong output ang hinahanap mo. So, meron kang accounts payable na pinaprocess, tapos gusto mo parang every hour meron kang updated report. Ganun ba yun? If oo, ang sagot mo. Then, subscription siguro, yung naisip ko na pinaka-okay. Lalo na if you need, if you need screenshots and you need, an attachment. Kasi, pakita ko na. Bakit ba hindi? Punta tayo kay, ito, yung medyo hindi work-related. Power BI tayo dito. Power BI. Bigfoot sightings tayo, kunwari. Ayan, si Rico, actually, dito ko siya naalala kita, Rico, kasi ito yung ang unang-una ko nakitang dashboard kay Rico, yung Bigfoot dashboard niya na manghang-mangha ako. And nanalo yata si Rico noon. Nalimutan ko alin sa mga data challenges. Pero nanalo ka as, ewan ko, top ba or one of the special rewards or special
tawag doon? Special prizes or special mentions, parang ganun. Pero yun, amazing. Anyway, Bigfoot sightings, subscribe to report. Ito yung email subscription na sinasabi ko. Click on that. You have two options na ngayon when you click on create a subscription. You have standard and dynamic. Tapos yun, sabihin natin, simplehan lang natin, standard, subscription name, sino yung mga sesendan. Pero again, yung mga sesendan mo, dapat nasa tenant, nasa Power BI tenant. If wala, pwede mo namang i-chain to with Power Automate. Si Power Automate don't care kahit anong email yan. Kahit nga hindi gumagana yung email na yan, sesendan niya So, mas open si Power Automate sa mga ganyan So, pero yun. Yun, you can do this daily. Pwede mong gawing hourly. O, di ba? Every aling days of the week, tapos anong scheduled time, tapos rat-rat na yan. Every hour, magsisend yan ng email. So, I think ito, yung pinaka-swak sa'yo. Depende kasi sa trigger mo From what you asked earlier, Catherine, parang, ba't niya ako nagre-refresh? Or nandito ka ba? Akala ko nandito ka sa Andito ka sa Teams Okay, wala na. So yun. So, if tama yung intindi ko ng question mo, Catherine, it's you just need it to be triggered every hour. So, if ganun ang sistema, then email subscription is the best. Depende sa anong trigger ang gusto mo Gusto mo ba nagsisend ka ng report? Depende sa pag na-refresh, subscription pa rin. Gusto mo ba magti-trigger siya ng report send out pag a certain value becomes this or that? Kumbaga, a certain value goes above this threshold, goes below this threshold, changes from what percent from the previous. In that case, pag medyo mga ganun na, KPI related na, either dashboard alerts yan or data activator. Si data activator nga lang medyo in preview, medyo finicky. Hindi ko nagloloko-loko yung mga ko sa kanya experiments ko Pero definitely something to look out for kasi ang dami niyang options for triggers. So, ayun. Hope I answered your question. And Rico, nasa Teams ka pala. Ano ulit yun? Saan ka nanalo ng Bigfoot Challenge? Data DNA yata yan. Tapos ano lang yan, special award out of the box. Out of the box thinker. Oo. Chicks. Hindi, pakita natin yun. Bigfoot. Madali may search dyan dapat Bigfoot. Power BI. Try muna natin yan. Lalabas na with that. Ay, dapat post. Nasa people ako. Posts. Ayan, posts. O, diba? Ganyan yung mga sinesend ng iba. Yan, ito yung Bigfoot Challenge. Parang ganito yung sa'yo Medyo hawig dun yung layout. Naalala ko pa yung layout mo Ganun siya ka-life-changing sa akin, Rico. Ito nga ba pangalan mo? Hindi yata ito pangalan mo sa sa LinkedIn, no? Award. Special award. Post. Ay, wala. Hindi ko nakainis. Data DNA. Data challenge. Hindi ko nga papalabas. Bigfoots. Ay, ito ba yung mga... Hindi rin ito Ang dami na pala. Ang hirap na pala mag-search. At syempre, hindi ganun ka-friendly ang searching ko dito kay LinkedIn. Data challenge, Power BI, data DNA. Ano mangyayari pag ang dami ka ng search terms? Mas malilito ba siya? And nilagay ko yung portfolio ko sa chat. Salamat. Doon na tayo sa portfolio na lang. Novi Pro. Nga pala, sa mga nagtatanong, natanong rin to last time Parang ano yung pwedeng gamitin. Yeah, Novi Pro, may workspace to, libre, you can use it. Hindi ako nakalagin. Dito ba ako? Hindi ako dito naglalagin Sige, pero yun. Novi Pro, you can use it to use a free workspace in Power BI. Bukod sa Novi Pro, si Maven Showcase. So, yung dalawa. Pag nasa mood na kayo na mag-portfolio, gusto nyo, inisip nyo sana merong public workspace na pwede kong i-share yung mga gawa ko. Tsada, Novi Pro, libre yan. Maven Showcase, libre yan. They have paid tiers, both of them. Pero yung free nila, okay na. Personally, I use Maven Showcase. Pero matagal ko na rin hindi na-update. Pero ang alam ko, Novi Pro is one of the
more popular ones. If not more slightly more popular kay Maven Showcase ang alam ko. So yeah. We will be closing with that. Again, thank you sa lahat ng mga dumalo. Sana wala naman akong na-miss sa mga tanong ninyo. Pero yun nga, if ever, madali lang namang, well, ako siguro personally medyo hindi ako ganun kabilis mag-reply. Pero maraming pwedeng tumulong sa inyo. Thank you again to everyone in the Power BI Pilipinas community, whether you're one of those na nagtatanong pa lang ngayon or isa na kayo sa mga sumasagot. Thank you very much. Malaki yung natutulong ninyo sa kapwa ninyo. So, again, this has been Tony. Thank you very much. This is Daksdakan episode 6. Happy Saturday, everyone. Bye!